What's up mga idol? What's up mga idol? This is Lods. Nandito tayo ngayon sa Binondo, Manila, ang kinikilalang oldest Chinatown sa buong mundo na itinayo noong 1594. Dahil Chinese New Year na, puntahan natin ang mga sikat na kainan dito. Tara! Ying Ying Tea House. Umaga pa lang ay tila parang may piyesta dahil sa haba ng pila dito. Kaya kailangan mong magbaon ng pasensya. Asado buns. Para itong isang siopaw with a twist. Tila cheese bread na may pork asado sa loob. Sobrang nagustuhan namin ito dahil nag-complement ang pork asado na hindi tinipid at malambot na cheese buns. Hakaw. Panalo din ang lasa nito. Punong-puno ng hipon at ang firm ng texture nito ay nagbibigay ng satisfaction sa bawat kagat. Hindi mawawala ang pork and shrimp siomai na kakaiba dahil sa laki nito. Bawat kagat ay siksik sa sarap. Perfect ito lalo na kapag isinawsaw sa toyo na may kalamansi at chili garlic oil. Must try din ang kanilang milk tea na balance ang sweetness at creaminess nito. Lasang-lasa din ang high quality na tea leaves na ginamit dito. Isama nyo na din sa listahan na ang Four Seasons fruit shake na fresh at totoong prutas ang mga ingredients na ginamit dito. Shanghai Fried Siopaw. Siyempre kilala ito sa kanilang fried siopaw na dinarayo ng mga tao. Bagamat medyo may kahabaan ng pila, mabilis naman itong umusad. Always hot dahil fresh from kitchen ang ibibigay sa'yo. Malambot at medyo crispy ang ilalim nito na nagbibigay ng kakaibang texture. Hindi maitatago ang sarap nito kahit walang sauce. Parang chooks to go. Pero siguro mas magiging masarap pa ito kung sasamahan din ng sauce tulad ng pangkaraniwang siopaw. Bukod sa kanilang fried siopaw, nagtitinda din sila ng iba't ibang klase ng dim sum at iba pang Chinese delicacies. Halos katabi lang nito ang Oishi-kun Chinese Bites, sa pangdinarayo at pinipilahan ng mga tao dahil sa kanilang bicho-bicho o Chinese donuts. May iba't ibang flavor na talaga namang pumatok sa panlasa ng karamihan. May kahabaan ang pila dito. Habang naghihintay sa pila, maaari mong obserbahan kung paano ito niluluto at inihahanda. Kaya tiyak na fresh at mainit ang matatanggap mong produkto. Tinry namin ang kanilang milky flavor at boom, sulit na sulit ang paghihintay dahil masarap nga ito. Napagkamalan ko pa nga ito na chicken na may snow cheese flavor. Okay. Ito nakita ko na. Masarap? Sa sarap nito, halos maubos agad namin ang aming in-order. Manigold, pampaswerte daw. Tapos, magkano po dito? Ano po, 50 pesos po. 50 pesos. Opo, nilalagay po yan sa Dito, nawalo. Ayan po, tatlo 100. ito 100 to. Ano kasi pinaibahan itong dalawa? Ito boss, nilalagay po sa side ng wallet kasi ang pinakain na here is modern weight. Sorry, ang wallet ko ay straight po. Kaya ito po yung mga lagi na. Pero yung mga iba naman po yung photo na mga wallet po. Ito na lang po yung nilalagay nila. Or sa, phone, nilalagay po yung sa likod. Ito po kasi, money catcher po yung sa Manigold. Opo, ito po, is for luck. Nabili tayo? Papangsawa ko ba na tatlo 100? Apat tayo. Pinalot. Hindi ako 100. Wow! Dinig ka pala eh. Hindi. Big. Baboy! Baboy! Veggie Select.
kilala sa mga plant-based na pagkain, kaya kung gusto mo mag-try ng healthy options or kung gusto mo lang maging parte ng foodie madness, puntahan mo ito. Ito na yata ang celebrity ng Binondo dahil kitang-kita ang kumpul-kumpul ng mga tao. Parang concert ng paborito mong P-pop or K-pop dahil sa haba ng pila na umaabot pa hanggang labas. Yung experience na pila pa lang, gutom ka na. Chinese skewers, grilled vegetarian skewers na nakalagay sa malaking angpaw. May iba't ibang klase ng pagpipilian tulad ng sausage, tofu at rice cake. Smoky flavor, ngunit ang curry powder ay medyo matapang ang lasa sa simula. Mas nagustuhan namin ang tofu at sausage. Hindi pasok sa aming panlasa ang rice cake. Gayunpaman, feeling ko hindi worth it ang presyo at pagpila kumpara sa lasa nito. Toasted xiaolongbao. Yes, you heard it right. Not a normal xiaolongbao dahil toasted ito at walang sabaw sa loob nito. Pero to be fair sa lasa, it's healthy. Wala siyang overpowering flavor at sakto lang. Hindi matamis, hindi maalat, kaya tamang-tama lang siya kung gusto mong mag-snack nang hindi mabigat sa tiyan. Wala siyang special pero kung hanap mo ay light at healthy option, pwede na. Sugarcane juice ang may pinakamahabang pila dito sa Veggie Select. 100% natural, walang halong chemical or artificial na tamis. Gusto ko siya kasi it's simple, no fuss, just pure sweetness from the cane itself. Pero to be honest, hindi ganun kalamig as expected, so kung naghahanap ka ng super chill na inumin, baka medyo mabitin ka. Eng Bitin, kilalang Chinese deli dito sa Binondo. Alam nyo ba hindi pwedeng matapos ang Binondo trip na hindi ka dumaan sa Eng Bitin? Sikat na sikat sila sa kanilang hopya at iba pang mga panghimagas. Kaya kung hindi ka bumili ng pasalubong dito, para mo nang sinayang ang buong trip mo dito. Joke lang, bumili lang kami ng ilang hopya, tikoy at cashew marzipan. Parang lahat ng classic na pasalubong nandito na. Pahinga muna sa lahat ng action dito sa Binondo. Mula sa init ng araw, mahabang pila at madaming tao at makihula kung kaninong buhay ang masisira sa aming chismisan. So what? Gusto lang talaga naming magpahinga at mag-refresh. Tomorrow coffee. Tomorrow, ngayon na. Yung pinakatama lang na pahinga, yung may crafted drinks pa. Pati sa presyo, sakto lang sa budget. Alam nyo ba, sa halagang 50 pesos, yes 50 pesos lang, pwede ka nang mag-order ng kahit anong drinks sa menu nila. Bargain na hindi mo na pwedeng palampasin. Paano? Simple lang, i-download mo lang ang app nila, mag-sign up, i-redeem ang code at boom, instant 50 pesos lang sa kahit anong drinks. Mag-order ka tapos feel like a coffee shop VIP sa mababang presyo. After manira ng buhay sa mga chismisan, time na para magtama ng mga mali at humingi ng tawad sa Panginoon. Kaya naman tara na't magtungo sa Binondo Church na kilala rin bilang Minor Basilica at National Shrine of St. Lorenzo Ruiz. Binondo Church has been standing for over 400 years. Itinatag ito noong 1596. Ito ang pinakamatandang simbahan sa bansa na patuloy na ginagamit, kaya ang dami ng history at culture na matututunan dito. After cleansing the soul, tara na't maglakbay muli at mag-explore sa Binondo. Marami pa tayong susunod na adventure, kaya don't forget, abangan ng part 2. Laging may new discoveries dito sa Binondo. Hanggang sa susunod mga idol, goodbye and Kung Hei Patchoy!